Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Bakit wala pang CCTV ng pag-deliver ng maleta sa DPWH? Sa kanyang official Facebook, question ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na CCTV footage kaugnay ng umano'y pagdi-deliver ng maleta sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Sa kanyang pinakabagong pahayag nitong December 30, tasang binato ni Libeste ang tanong na niya'y madaling masagot kung tunay na may transparency ang ahensya. Sabi niya, bakit wala pang inilalabas na CCTV ng pag-deliver ng maleta sa opisina ng DPWH? Ayon sa kongresista, kung walang itinatago ang sinuman, simple lamang ang dapat gawin. Ilabas ang CCTV recordings upang malinawan ang publiko kung may naganap bang kahina-hinalang transaksyon sa loob ng ahensya. Ang payag na ito ni Libeste ay kasunod ng kanyang mga naunang revelasyon tungkol sa Cabral files, budget insertions at umano'y mga cash deliveries kung saan paulit-ulit niyang hinihimok ang DPWH na maglabas ng dokumento at ebidensya upang tapusin ang usapin sa authenticity at pananagutan. Para kay Libeste, hindi sapat ang mga pahayag at pagtanggi, lalo na kung may umiiral namang CCTV system na maaring magsilbing konkretong patunay. Dagdag pa ng mambabatas, ang patuloy na kawalan ng malinaw na ebidensya ay lalo lamang nagpapalakas ng hinala ng publiko sa halip na pahupain ang kontrobersiya. Sa gitna ng lumalawak na diskurso tungkol sa bilyon-bilyong pisong pundo ng bayan, ang tanong ni Libeste ay nananatiling nakabitin. Kung may CCTV, bakit hindi ilabas? At kung wala, bakit wala? Habang wala pang tugon ang DPWH sa panawagang ito, iginiit ng kongresista na ang transparency ay hindi dapat hinihingi, kusang ibinibigay ito, lalo na kung tiwala ng mamamayan ang nakataya. So ito ngayon, nagbabanggaan ang mga pahayag ng DPWH at ang congressman ito. So ang labanan is Palasyo at DPWH. Nagkakakutsaba, nagkakaisa ang Palasyo at DPWH. Pilit nilang sinisira ang kredibilidad ni Congressman Libeste. Lalo na yung pagkuha ng Cabral files, pinilit daw eh. Nagpalabas ng DPWH ng picture na pinilit. May nasugatang kamay ba yun? So, granting na pinilit. At nakuha, pinilit, kinuha sa kamay o sa possession ni Yusek Cabral. So, kung galing ito sa possession mismo ni Yusek Cabral, legitimate nga ang files. Okay? Wala, hindi sila nag-isip yung script nila, yung pinalabas na pinilit. Lalong nagpapatibay na tunay yung files na hawak ni Congressman Libeste, granting na pinilit niyang kinuha. At karapatan ng taong bayan na malaman ano yung laman ng Cabral files. At ito na nga, pati si Senator Lacson may sarili na rin siyang file. Ibinigay sa kanya ng abogado ni Yusek Cabral. Siguro, ito,
hinala ko na lang ito, opinion ko lang. Alam ni Yusek Cabral na importante yung kanyang files. So, nararamdaman niya siguro na baka may mangyari sa kanya. Baka binigyan niya ng tagubilin yung abogado na something happens bad to me, ilabas mo ito, ibigay mo ito. Oh. So, ibinigay ng abogado ni Yusek Cabral yung files, Cabral files kay Senator Lacson. Diyan sila ngayon kabahan. Dahil papatawag sila ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing yan. Kaabang-abang yan. Lalo na yung mga cabinet secretaries na hindi bababa sa 5 nagkaroon ng allocables. Na bagong pasabog ni Congressman Libeste, kahit daw di umano si Secretary Vince Dizon, meron din siyang insertion, meron siyang allocable. Ano ba yan? So, balik tayo. Mali-malitang pera i-deliver sa DPWH. Anong basihan ni Congressman Libeste? I believe marami siyang sources. Maraming nagtitiwala sa kanya, no? Kahit sinisira ang kanyang kredibilidad, my opinion is that mas marami ang nagtitiwala kay Congressman Libeste. Kasi, bakit niya ginagawa ito? For the sake of money? For the sake of publicity o fame? I don't think so. Kasi ito nga, bilyonaryo ang batang kongresista na ito. Dapat relaxing na lang siya. Bakit pa siya pumasok ng politika? Namimingay nga siya ng libreng allowance sa ilang students. 150,000 students per month. Binibigyan niya ng tigwa 1,000 pesos. Wow, kaswerte naman ang Batangas. So ako, nakikita ko lang, motibo ni Congressman Libeste is transparency. Gusto niyang ma-stop totally ang corruption, which is very commendable, laudable. Mangilan-ilan mga kongresista na yan din ang kanilang hangarin. Kaya lang mas marami yung ayaw ng transparency, ayaw ng accountability. Kaya ito, pinipigilan, may mga pumipigil kay Congressman Libeste na isiwalat ang kanyang files. Kaya lang, hindi mo na mapigilan eh. Hindi na lang siya ang may hawak. Ang dami nang may hawak. At ito, nakakatuwa na si Senator Lacson, hawak niya na ang Cabral files. So, good luck sa mga nakasama sa Cabral files. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa inyong channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Mamimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na magsin. Aliyok sa nagapay sa sin, salamat tayo. Ug karon mo na dahil ni ang atop sa natagaan na mo giro. Mga sako, gipang panandrang dahil o habol. Ano ni ang ilang atop. Karon mag-atop na ni sila. Hay tayo nga ada bawa. Ito naman ang yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag na pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Oh, bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag na pulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala Igwero. lagi, wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan yun. atop. Atob. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Kulo. Tulo ka buok.
So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duha wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.